Huwag kayong maniwala sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Kaya bahagi yun ng ating hamon ngayon sa ating panalangin, bagamat nung Sabado tayo nagmisa rito, yun ay pagdiriwang natin ng Kristong Hari. So, pinagsumikapan natin na every year ay makaikot tayo sa mga chapel, sa pagdiriwang ng Kristong Hari. Maranasan natin. Pero itong araw na ito ay ating pagdiriwang ng ating buwanang misa sa barangay na ito. So bahagi yun ng ating pananalig para lalong-lalo na sa mga taga San Jose na idulog natin sa harapan ng Poong May Kapal. Nawa maunawaan natin yung ipinahayag ng Poong May Kapal na tungkol sa pagdating ng katapusan. Kung yung maalala nung isa pang linggo bago sa kapistahan ng Kristong Hari, binigyan natin ng diin na walang nakakaalam kung kailan darating ang anak ng tao. Siguradong darating, pero sabi nga, walang nakakaalam. Tanging ang Ama lamang ang nakakaalam. So bahagi yun na kung saan ay makita natin na alin na dito ang inalin tulad ni Jesus yung templo ng Jerusalem. So kung maalala po ninyo yung templo ng Jerusalem, para po sa mga Israelita, napakahalaga yung templo ng Israel. Yun ay, sabi nga po rito, hindi nila iisipin na ito ay mawawasak. Kasi sa tingin nila, yun doon nakikita yung karangalan ng pangangalaga ng Diyos sa kanila. Yung templo ng Jerusalem. Kaya nga, anong sabi nila, ng panahon yung pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at pangapalamutin nito na inihandog ng mga tao. Pero nung sabi ni Jesus, darating ang panahon na mga palamutin na darating ang panahon lahat na nakita ninyo yan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. So, para sa kaisipan ng mga Hudyo, yun ay imposibleng mangyari. Pero nangyari. Kailan? Nung 70 AD. At hanggang ngayon, sabi nga natin, hindi pa naitatayo ang templo ng Jerusalem mula noong 70 AD. Bahagi yun ng pagkilos. At kung yung maalala, nababanggit ko, na isa sa mga tension, kasi ang nandun ngayon, doon sa lugar ng templo ng Jerusalem, ang naiwan na lamang ay kung tawagin natin ay the Wailing Wall of Jerusalem. Yung wall na lamang, yung Wailing Wall, yung wall na lamang ng Old Jerusalem. It's not even the wall of the temple. It is the wall of Jerusalem. Katulad doon, ay nakapunta sa Intramuros. So, yung nung una, ang bawat bayan ay alin? Ay nilalagyan ng tinatawag nating wall. Kaya ang tawag ay Intramuros. Ibig sabihin ng Intramuros ay within the walls. Sa loob ng bakod. Kaya ang within the walls ay ibig sabihin, nandoon yung administration ng gobyerno nung panahon na yon ng mga Kastila. Kaya ang tawag ay Intramuros, within the walls. Pero nung una,
uso yun kahit na bago pa dumating si Jesus, yung alin, ang mga bayan ay alin, pinapaligiran ng tinatawag nating walls. No? Kaya yung marinig niyo the Wailing Wall of Jerusalem, hindi na yun yung pinaka-wall of the temple. No? Yun na lang ang natitira sa Old Jerusalem. Hindi kahit na yung templo ng Jerusalem, tama yung sinabi ni Jesus, walang bato na natitira sa kapwa bato. No? So, bahagi ho, no? May katapusan ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. No? Sabi nga, hindi nga lang natin alam kung kailan. No? Pagkakataon na kung saan ay magpaalala sa atin. Pero ano yung hamon na ipinamanik sa atin ng pumikapal? No? Na nawa, makita nila yung pagkilos ng Diyos na nasa kanilang gitna. No? Kasi ang pinagbabasihan ng mga Israelite din yung palamuti ng templo. No? Nakalimutan nila yung sinisimbolo ng templo. Ano yung sinisimbolo ng templo? Ang presensya ng Diyos. Ang Diyos na naririto sa gitna natin. No? Yun ang huwag nating kalimutan. Hindi yung mga ginto, pilak, no? Bagamat, sabi nga natin, nagpapaganda yun, no? Nagpapakita, no? Nagpapatunay. No? Pero, maaari andyan yung ginto, andyan yung pilak, pero maaring wala si Jesus. No? So, sana makita natin na wala sa palamuti. No? Ngunit makita natin yung alin, yung presensya ng Diyos. Yun ang higit na hanapin natin sa daigdig na ito. No? Kanina, ako'y namiesta kasi sa Del Remedio, no? San Pablo City. Pagdating ko rito, may mga kabataan na nandoon sa bagong kampana na ginagawa, yung bagong kampana natin na maliit, na doon inilagay yung mga lumang kampana. Naroon, nakatalokbong yung mukha at tapos may hawak ng kandila. Sabi ko, hindi pumasok muna ako. Ang tagal. Sabi ko, anong ginagawa niyo dyan? Ay, New Age show. Anong ibig sabihin ay ngayong 21st century. Ano? Sabi ko, alam niyo ba kung bakit kayo nagsisindi ng kandila? Ano? Sabi ko, bahagi yun. Sabi ko, kaya lang kayo nagsisindi ng kandila. Either na kayo ay nagdarasal o gawa ng madilim. No? O tawagin natin, yung iba kumisa ay nagpapataboy ng lamok. No? And andun nakahawak ng mga kandila, mga akala mo yung mga nakaganon na bagay, sabi para sa school. Oo nga, para sa school. Pero sabi ko, wala na dapat hindi ng kandila kasi baka hindi ninyo alam, no? Hindi ninyo alam kung ano yung pinaggagawa ninyo, ano? Sabi ko, para daw sa 21st century, parang sabi nga natin, yung mga New Age na yan, ano? Na baka akala nila, ay sabi ko sa kanila baka ibang espiritu ang pumasok sa inyo, no? Ay mag-ingat po tayo sapagkat tuminsan may mga ginagawa tayo, pero nasaan ang Diyos doon? Ano? Nasaan ang Diyos? Baka mamaya hindi Diyos ang nakikita natin. Pero ibig sabihin, mga bagay na dapat ginagamit natin sa mga bagay ng mga maka-Diyos, ay ginagamit natin sa mga walang bagay na katuturan. Pag-ingatan natin, ano? Yun yung tendency ngayon yung tinatawag nating New Age, ano? Ay pag-ingatan natin at baka mamaya ay hindi natin namamalayan, ay hindi natin naiintindihan ang mga bagay na pinaggagawa natin, ay baka mamaya ay ginagawa lang natin, pero wala doon yung presensya ng Diyos na ipinapahayag natin at baka mamaya ibang espiritu ang gumagalaw sa atin. So sa Ebanghelyo rin ipinahayag ko sa atin ngayon, maliwanag na alin, makita natin yung
pagkilos ng Diyos. No? Kasi yun ang nais na ipamanit ng po may kapal. No? Huwag tayong matakot. No? Kasi kung minsan sabi nga natin, kung minsan nananakot. Anything na nananakot, wala doon ang Diyos. No? Kasi ang Diyos natin ay hindi na pananakot. No? Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. No? Pagkakataon na kung saan ay makita ho natin. At hindi ho sapagkat ginagawa natin, simply because hindi natin naiintindihan. No? So, sana yun ang hamon ay pinamamanig ko sa atin ngayon sa pagkilos natin sa daigdig na ito. No? Na huwag tayong, kasi nga sa pag pinag-usapan natin yung katapusan na ng daigdig, no? Ay baka matakot lang tayo at yung pagkilos natin Ellen, gawa lamang ng takot, hindi ho yan galing sa Diyos. No? Kasi kung ang Diyos natin ay hindi nananakot, bakit ka nagpapakabuti? Go out of fear. Hindi maka-Diyos yan. No? Kaya ka dapat magpapakabuti sapagkat nakita mo na iyon ay alin, mabuti. At alam mo, yun ay pagtugon mo sa panawagan ng Diyos. Not out of fear. No? Bahagi ko yun na huwag nating kalimutan. No? Sapagkat ang Diyos natin ay hindi Diyos ng mga takot. Kung tusin, ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na nais na iharap tayo kahit na nga sa katapusan ng daigdig. Nang alin? Nang mayroong kasiyahan. Bakit? Kasi ang makikita natin sa katapusan ng daigdig, walang iba kundi alin? Ang kadakilaan ng kapiling natin, ang Diyos.